Salamat sa mga musika ngayong hapon. Tayo naman po ay magbuklat sa ating lugar na pag-aaralan ngayong hapon at ito po ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 5. Buksan po natin ang 2 Corinthians chapter number 5. At dito tayo mag-aaral sa ating pong lugar dito sa 2 Corinthians chapter 5. Tayo po ay tumayo at ating babasahin ang 9 and 10. 9 and 10. Okay? Okay, sa verse number 9. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Wherefore we labor that whether present or absent we may be accepted of Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Okay? Ang title natin, The Day of Reckoning. The Day of Reckoning. Tayo po manalangin. Father in heaven, I pray that you will prepare us for the day in which we will stand before you to give an account of our lives. Alam namin, Panginoon, sa lupang ito, marami pong bagay na hindi namin makakamtan. Marami po ang bagay na hindi namin makikita. Ngunit sa kalangitan, Panginoon, ay iyong sinabi that the day will come when everything will be settled in heaven. And so I pray that you will bless this message, and for those who are still unsaved, that you will save them tonight sa magitan po ng iyong mga banal na salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat. You may be seated. The day of reckoning. Alam niyo po, there will be two judgments that is awaiting man. Because sapagkat sabi sa Hebrews 9:27, as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. So kapag ang tao namatay, siguradong may judgment. And the first one is the Great White Throne. The Great White Throne judgment in Revelation chapter 20 talks about people who are lost without Christ. They will give an account of what they've done. Hindi ba katulad ng parang, basta itapo na lang sa impyerno yan. Hindi, God will give everyone a chance to stand before God at siguro hindi ko alam, basahin ng sakdal. Hindi ba, kami impeachment. Hindi ba, hindi basta, ang Vice President, tanggalin sa, hindi ganun eh. People will be heard kung ano man ang gusto sabihin, kung may masasabi sila. Pero the account is written in Revelation 20:11 to 15, thereabouts. And these people will not have the protection of Christ because Christ did not die for them. Okay? Now, tayo na mga manampalataya, ang tanging magpipreserve sa atin from the wrath to come is Christ. Sapagkat binayaran niya eh. Itong mga tao sa Great White Throne, they will not have that protection. Okay? Now, the second judgment is the judgment seat of Christ. This is where all the Christians will stand before God to give an account. So, dalawa eh, di ba? Sa mga unsaved at dito sa mga saved. Now, dyan tayo. Now, you heard, you've read in the Bible, sabi, there will be tears in heaven. And God shall wipe away all tears when we get to heaven. The question is, bakit may mga tears? Okay, may iba't ibang opinion. Now, somebody said, the reason there will be tears in heaven because if you're a mother and your daughter did not make it, or if you are a husband and your wife did not make it, siyempre malulungkot ka. Kasi mahal mo mga tao na yan. But also, another reason why that will happen is because ito yung mga tears of regret. I promise you, pagdating sa langit, lahat naman siguro tayo, including myself, sasabihin, nako, sana nagawa ko na lahat. Kasi ito yung rewarding day, ito yung reward. And
each one will stand before God. Tayong lahat na kay Kristo, bawat isa haharap. Sa araw na ito, in the day of reckoning, yan ang mangyayari. Now, let's go and review where this can be found in 1 Corinthians chapter 3. So 1 Corinthians chapter 3, tingnan niyo po, simula natin sa verse 10. Babasahin natin simula sa verse 10. Ito bang sabi? According to the grace of God, which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, yun ay si Kristo yun, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay that is laid, which is Christ Jesus. Now, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stone, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work, of what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. So, pagdating natin, pag tayo naman, mga manampalataya, darating ang time, we will stand before God. We don't know how it will happen, pero may mga materials that will put to the fire. Yun yung ating mga ginawa. Ano ba, di ba? Kaya, kasi, according to your works So, pag nilagay sa apoy, malalaman, alin ang masusunog. Paglabas, malalaman, alin talaga ang ginto. At alin ang hindi ginto. Now, tayo maliligtas because we're saying, this is not a judgment sa ating mga nagawang kasalanan. Ito ay judgment sa ating mga ginawa. Yung kasalanan, bayad na yan na kay Kristo na yan. Hindi na natin pag-uusapan yan. Now, somebody might ask, Pastor, bakit may judgment pa? If everything was under the blood, bakit may judgment pa? Now, naniniwala ako na kahit tayong mga Kristiyano, meron din naman talaga tayong judgment. Si Ananias at Sapphira, Kristiyano yan. Nung sila'y may ginawang mali, ginudge pa rin sila ng Panginoon. Hindi lang parang, mga Kristiyano, okay na lahat yan. Wala na tayong pag-uusapan pa. Hindi ganoon And so, darating ang panahon, meron pa rin tayo na judgment na kakaharapin. Kaya, itong ginagawa natin, ito ay paraan para pagdating ng judgment, kasi naghahanda tayo We are all preparing for this judgment. So whatever you're doing with your life, remember, it will be put to the fire. At dyan malalaman lahat ng iba't ibang uri ng bagay na ating ginawa. Now, somebody said, maglingkod na lang tayo sa Panginoon sapagkat mahal natin siya. Bakit pa naman natin kailangan rewards? Hindi naman natin kailangan, basta nasa langit naman tayo. Pero ang Panginoon mismo, in-encourage tayo ng rewards. Kaya hindi naman masama, naisipin mo, at least pagdating ko sa langit, sana yung ginawa ko tama. I don't see anything wrong with that. And somebody might say, bakit pa isipin mo yung rewards? Di ba? In-encourage tayo, sabi ng Panginoon, your reward will be great. Hindi ba encouragement yun? Kapag ganito ka na, your reward will be great in heaven. Ba't kailangan sabihin sa atin? Kasi to encourage us to do the things that God wanted us to do. Ako wala akong nakita masama. Kung ikaw ay nagtatapat because you want to, for instance, pag tayo binigyan ng crowns, saan natin ilalagay yung crowns? Sa paa ng Panginoon, di ba? Because that is where it belongs. Ayaw mo ba na maraming crowns ilagay sa paanan? Hindi mo na tayo nagkaka-crowns kasi mayaman tayo. Hindi mo tayo nagkaka-crowns kasi matalino tayo. Hindi naman yun ang crowns And that is why when everything is put in the fire, we will see which of the things that we've done will not burn up. Sana marami tayong bagay na hindi magbaburn. Kasi ba isipin mo, ang buhay natin, kakain, tutulog, tatrabaho, kakain. Yun lang naman ang buhay natin Pero,
Kaya nga sa mga nasa full-time ministry ay mapalad. kasi maganda yung ginagawa, no? Now, meron man nagsasabi, Pastor, kahit na makarating lang ako sa langit, kahit nasa likod, masaya na ako. Alam mo, kapag kaganyan, parang wala ka naman talagang ginawa. Buti na save ka. Di ba? Kaya yung mga nasa likod, hindi ko alam kung ano iniisip ng mga yan. Pero yung iba gusto, basta dito ako sa likod ba't ka nasa likod? Ba't tayo, di ba? Para bagang kayo na lang, basta andito lang ako, kasama niyo ako, kung ano man mangyari. Parang hindi maganda yon, di ba? Kaya, hindi dapat siguro ganun ating thinking. Now, number 1, the characteristic of the judgment. Okay? With this, balik tayo sa ating text sa verse number 10. No? Ano bang katangian ng judgment na ito? Okay, una, sabi diyan, verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. We will be judged fairly. Ang judgment sa atin ay magiging fair. Bakit? Kasi si Kristo ang judge. Alam niyo naman, human judge, nababayaran, hindi naman lahat. Pero that is a known fact. Na dito sa lupa, katulad mga impeachment, hindi natin ang mangyayari dyan. Kasi sa lupa, you cannot expect a fair trial minsan. Kasi may mga pinoprotektahan yan. Yung mga senador, kahit sabi ng isa, kahit wala pang, hindi ko pa narinig ang argument, basta dito na ako sa kabilang side Ganun dito sa atin Pero, ang judgment na ito ay maging fair. Because Christ is the judge, you see, nothing can be hidden from Christ. Lahat ng bagay nakita at alam ng Diyos. Nga naman sabihin, ako mabuti, when you're not good. I was honest when you were dishonest. I did this when you did not do that. And so, ang ating judgment, katangian, ito'y magiging fair. Magiging fair. And nothing shall be overlooked. Maaaring sabihin na ba, Pastor, paano yung lugi ako sa judgment? Kasi disadvantage ako Kasi orphan ako. Wala akong magulang. Pwedeng ako'y may kapansanan. Ako'y bulag. Ako'y ganyan. Ako'y ganon. Pwedeng sabihin niya but in this judgment, because God will be fair, God will consider everything. God will factor in everything about who you are, kung ano ka. Kasi hindi naman porke, paano sina Billy Graham? Paano sina Charles Spurgeon? Talaga namang may gift sila sa kanilang, di ba? Sila ba'y mas maraming award? Not necessarily. Because when you talk about fairness, magsisimula ka sa, teka muna, ano ba pinagsisimula natin, di ba? So, whether you are an orphan or an abused child or a disabled person, lahat yan, God will take everything in consideration sa judgment sa atin. Kaya wag tayong mag-alala, hindi natin kailangan lawyer to make us look good in front of the judge. Because God already knows who we are. Hindi maaari pagharap natin, babulahin natin ang Diyos. Hindi ganun yun At huwag tayong mag-alala, paano din naman ako makapagbigay ng katulad, di ba? Maliit naman ang sweldo ko. God will consider that. Fair ang Diyos. Lahat tayo, kasi yun ang maganda sa judgment na to. Si Kristo ang judge. You cannot bribe this one. And you cannot lie to Him. Pag ikaw, tayo'y humarap sa harap niyan, we're naked in His sight. Wala tayong may tatago sa Kanya Kaya huwag tayong mag-alala. Itong judgment na to, magiging okay yan. Now, may mga tanong na, paano Pastor, nung bago ako na-save, marami akong na-influensya ng masama. Paano yun? Paano yung reward ko? Yung iba nung bago na-save, may mga sex video. Paano yun? Na-save ka na. May mga cult leader, ang dami niyang tinuruan ng kung ano-anong mga maling paniniwala. O kaya siya ay addict na, siya ay pusher, ang dami niya nandala sa kasalanan. Paano yun? I believe that rewards will be ibibigay sa atin according dun sa
after we got saved, not before. Kasi kahit si Paul, marami din, may mga pinatay din siya eh. Pero yung ba titingnan na ba? Kasi hindi pa siya save eh. So I believe everything is absuelto, going back to, di ba, from the time you are saved, pabalik. Kasi paano nga naman yon? So una, magiging fair ang judgment sa atin. Kaya wag natin isipin yung mga maling judgment, di ba? Kasi may panahon ang lahat ng bagay. Pangalawa, nothing shall be mali. Nothing shall be overlooked. Tama naman. Pangalawa, we will be judged individually. Kala ko yan eh. Wala kasi akong outline pinadala. Kasi kagagawa ko lang. Okay, we will be judged individually. Okay, bakit? Now, look back to our text. We must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in His body. We will be judged individually, everyone. Huwag mag-alala. Lahat tayo ay isasalang dun sa, yung mga ginawa, ilalagay sa apoy para malaman kung ano ang ating ginawa. Now, sa Romans chapter 14, verse 10, merong warning si Paul. Sabi ni Paul, sabi sa verse 10, "But why dost thou judge thy brother? Ba't husgahan mo yung kapatid mo? Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ." Darating ang panahon, kaya hayaan mo na hindi tayo ang judge ng kapwa natin. Ano man ang ginawa nila, minsan hindi mo na malalaman ano ba talagang ginawa nila, ano ba talagang sinabi nila. Hindi na natin malalaman yon dito sa lupa. Pero merong tamang forum. Meron tayo lahat individual audition sa Diyos. And it will be just you and God na nag-uusap doon sa judgment na yon. Walang lawyer, walang mga senador, walang panel of whoever, walang clerk of court, wala. Panginoon lang at tayo. Haharap sa Kanya. Maring niisip na, nako, sino kayo na ito? Baka makita ating mga kalokohan sa buhay. Alam mo, siguro, pag nandun na tayo sa harap ng Panginoon, the only thing that will matter is the look on God's face. Who cares about what others? Probably, ang tingin ko, hindi yun parang video na, okay, panoorin natin ang buhay ni, I don't think ganun eh. Kasi maraming hindi maganda sa buhay natin. Sa ang haba nun, palagay ko may paraan ng Diyos dyan. Okay? And that is why, tayong lahat ay haharap. Everyone eh. Ngayon, hindi yung parang, alam mo pag sa choir, ikaw ay sintonado, hindi ka nag-practice kasi kahapon. Halimbawa lang, medyo sintonado. Pwede kang magtago, hindi halata. Ano-ano ka rin, di ba? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ay tayo napapagtakpan. Dito, hindi. Ikaw mismo ang haharap. Hindi, teka, mga barkada, tayo magkakasama ha. Isang sagot, isa lang ang sagot natin. Hindi ganun eh. Ito ay individual na accounting. At gusto natin ito yung maging private para walang makaalam. Pero hindi. Ang mahalaga dito kung ano ang sasabihin ng Panginoon. Kasi pag hindi niya sinabi daw, good and faithful servant, malungkot yan. Kaya alam mo, isipin niyo po, lalo kay mga kabataan, paano niyo gagamitin ang buhay niyo? Kasi isang araw, it will not matter how rich you are, how famous you are, how intelligent, wala. Hindi mahalaga. Pagharap sa Diyos, hindi ang tanong, magkano laman ng bangko? Hindi ganun eh. O kaya ako pagharap, Pastor Karayan, gano'ng kalaki in church? Anong average attendance? Hindi mahalaga eh. Hindi mahalaga yun. And that is why, individually, haharap tayo. Kaya nga, ano sabi ni Paul sa verse 10? Hayaan mo na yung kapwa, but why dost thou judge thy brother?
Ba't sa dami ng problema mo sa buhay, huwag mo nang problemahin ang problema ng iba. Kasi hindi na natin alam mo ko ako, pastor, problemahin ko lahat ng problema sa church. Nako, matagal ako nag-resign. Kaya hindi ko pinoproblema masyado. Pinipilit kong masolve, pero hindi ko masyadong, hindi ako nawawalan ng tulog sa gabi. Masarap pa rin ang tulog ko. Kasi may judgment eh. Merong panahon para sa lahat na at Diyos ang makikinig, hayaan natin siya na rin ang mag-judge kasi darating yung araw na yon. Okay? So, kaya sinasabi natin, gamitin natin, malalaman dyan individually, paano mo ginamit ang buhay mo? Para sa'yo? Pinagyaman mo ang sarili mo? O nagbigay ka ng kapurihan at kaluwalhatian sa Diyos? Sana ganon. Kaya ako, I tell you, meron din talagang benefit ang maglingkod sa Panginoon. Now, hindi naman lahat ay tinawag ha, pero I tell you, may benefit. At makita nyo, pagdating sa langit, doon mapapatunayan eh. Hindi dito, kasi dito, di ba, marami ditong parang disadvantages. Kasi hindi mo makikita eh, hindi makikita. Pero kaya nga, may judgment, doon natin malalaman. We will be judged thoroughly. Okay, balik sa verse 10 sa ating text. 2 Corinthians 5:10. Ang sabi dito, that everyone may receive the things done in his body according to that which he hath done, whether it be good or bad. So lahat ng bagay ay titingnan. Okay, ginawa mong mabuti, pero bakit mo ginawa? Hindi ba? Gusto mo talagang tumulong? O you want to look good? Lahat ng bagay, imagine lahat ng bagay na ginawa natin. Tayo nag-offering. Ba't ka nag-offering? Di ba? Bakit ka? O yung mga umaawit, o ba't kayo umaawit? O yung mga nagsiserve, ba't kayo naglilingkod? See? Hindi man natin alam yung lahat ng ano. Pero, ayun ang maganda dyan, makikita natin thoroughly. Bakit thoroughly? Kasi nakita natin sa verse 10, yung sa ating mga ginawa, mabuti o masama. So hindi na yung mga masasama, hindi na yung mabubuti. Lahat ng ginawa. So the judgment will be done thoroughly. Makikita ba natin ating mga kasalanan? Yan ang parating tanong. Well, si Kristo namatay para tubusin nating kasalanan. So medyo okay naman tayo dyan. We stand legally righteous bilang mananampalataya. Okay? Pero iniisip ko, maaring gawin ng Panginoon, parang bloke-bloke, hindi ko alam, halimbawa, nakapagharap mo sa Panginoon, may mga bloke-bloke, pupunta sa apoy, paglabas, ginto man o kahoy man o stubble or hay, or silver or precious stones. So, parang ganun, hindi ko alam kung paano, pero makikita ba natin ating lahat ng ginawa, andyan sa billions of people watching the video of your life? Ganun ba yan? I am not sure. Hindi naman sinabi sa atin. Pero maaring mga blocks na ilalagay sa apoy, paglabas, malalaman natin. Tingnan natin kung ano matitira. Kung may matitira, ano. Probably, hindi natin makita yung bawat individual na kasalanan. Ang makita natin, siguro, paggaling sa apoy, after it was torched, makita natin alin ang natira. And siguro natin pagsisimulaan. Okay? Now, ang sabi sa 1 Corinthians 3:13, ito'y para makatulong sa atin. Sabi, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work, of what sort it is. Atin yun ha? Of what sort it is. Anong klase yung ginawa mo na yan? Ibig sabihin sa Judgment Day, yung motibo ay titingnan. Alam mo, sa lupa, natin alam ang motibo ng mga tao. We just don't know. Hindi natin alam bakit ginagawa ng iba yung ginagawa nila. Di ba? Alam niyo naman, may mga pastor, nagpapayaman bilang pastor. Di ba? Yung mga di ba? Yung mga pastor na fake. Aba, ang gagaling mag-preach. Ay puro pera ang dahilan. Lahat yan ay malalaman because it will be thorough. Okay? Yun ang pangatlo. So, what sort? Hindi pa how much. Napansin nyo?
Hindi pa tiningnan how much, kung hindi what sort. Kasi, listen, kung ikukumpara ko sarili ko kay Billy Graham, wala akong, bagsak ako eh. Una, kaya tayo, huwag kayong mag-alala. Fair ang Diyos. Si Billy Graham was gifted by God to be him. Meron siya nagagawa na hindi nagagawa ng maraming tao. Nakakapag-preach. Mauna sa langit nakakapag-preach siya sa maraming mga tao na hindi karaniwan eh. Usually magpipreach ka lang sa ganito, marami na to. Pero si Billy Graham. So, talo tayo, di ba? Pero, yung ganun, siyempre, yun ang gift niya eh. Yung mga umaawit, talagang may boses talaga, ang gift nila eh. So, hindi naman, ako, magko-compete ako sa mga singers, paano na ako, di ba? So, yan ay Panginoon ang bahala kung anong klase yung ating ginawa. What sort it is? Ba't ka umawit? Bakit ka ganyan? Bakit ganon? Ito ba para sa iyo ba yan? O para sa Panginoon? O para kanino? So, Romans 12, 19. Romans 12:19. Ito ang sabi. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. In other words, ano ibig sabihin yan? Let God handle your problems. Kasi may Diyos eh. Hindi tayo para maniningil ako ng utang sa akin. Di ba? Kahit sinaktan ka ng damdamin o may judgment eh. Kahit inapi ka nung bata ka, o kaya nung nagtrabaho ka sa isang kumpanya, hindi ka swinelduhan, wala kang pera. Di ba? Iba-iba eh. So it doesn't matter because sabi ng Panginoon, I will repay. O sabihin natin ikaw na disadvantage. May magbabayad sa'yo. Nagtrabaho ka hanggang mag-retire, wala ka man lang SSS. Alam niyo naman. Pero alam niyo sa totoo, maraming church workers ang wala. Because churches cannot afford. Pero tayo naman ay meron ever since. Pero halimbawa gano'n, mga pastor, ano yung mga pastor? Akala niyo yung mga pastor lahat ay may sweldo? Wala. Ni St. Peter Pan, wala. Kaya nung namatay ang pastor dito sa atin, nanghiram ng St. Peter. Yung mga bagay, parang hindi patas, di ba? Hindi patas. Pero pagdating ng panahon, lahat yan aayusin ng Panginoon. And that is why tayo, hindi na tayo para magiganti. Di ba? Kasi Diyos lang gagawa niyan eh. Kaya minsan isipin mo, nasaan ang justice? Isipin mo isang bata, iniwan ng magulang, napahamak, naging, kung ang buhay naging masama, hindi nakapag-aral, etc., tapos na-save. Isipin mo walang justice kasi maraming bata, hindi gano'n. Pero itong bata, katulad yung binibisita namin sa kota, 11 anak. Sinasabi ko nga kanina sa mga teachers, mahalin niyo ang mga batang yan. 11 na magkakapatid, ang magulang ay mga adik. At yung mga bata, pinuntahan namin last week sa kota, mga nagsusulat, kung ano itsura. Hindi ko alam kung kumain na. Yung iba nag-aral pero tumigil, walang pamasahe. Alam mo, yung isa sa mga bata maliligtas. That is why, hayaan mo na, paano yung mga magulang niyan? Hayaan mo na ang Panginoon ang maniningil doon sa mga magulang. Basta ikaw, gawin mo yung dapat mong gawin. Huwag ka maniningil, kasi vengeance is mine. Sabi ng Panginoon eh. So, hayaan natin ang Panginoon mag-resolve. Bakit? Kasi nga, fair ang Diyos. Wala tayong aalalahanin. Okay? So, ang tanong ay nasaan ang fairness? Yung mga sitwasyon na kung saan may mga bata, inabuso ng magulang, ng kamag-anak, tapos ay hindi nakapag-aral, naging illiterate, pero na-save. Paano yun? Ito, 1 Peter chapter 2, verse 22. Okay, who did no sin, neither was guile found in his mouth, who when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. Alam niyo ibig sabihin yan?
Alam mo sabi nun? You don't have to have justice here now. Because justice will be given at the proper time and place. Kaya pag ikaw ay medyo na-disadvantage, hayaan mo lang. Pero siyempre, pero ibig sabihin, huwag kang para magalit ka o kaya ganito. Kasi bahala ng Panginoon later on kung ano ang kanyang gagawin. In other words, let God take care of the justice part. Kasi yan ang sabi diyan, di ba? But committed himself to him that judgeth righteously. Kasi kung tayo magja-judge, may kasamang damdamin, may kasamang ganito, may kasamang hindi hindi tayo fair. Saka hindi rin naman natin alam. At minsan, we think we are fair, we're not fair. So, let God handle that. So, kung ano man yung mga justice na yan, ay hayaan na sa Panginoon. Siya ang bahala. Okay. Pangalawa, the works that endure God's judgment. Ano ang mga bagay na pag dinagay mo sa apoy, hindi masusunog? Fire resistant. Una, the joyful acceptance of injustice. Matthew 5:11 and 12. Tingnan natin sa Matthew 5. Matthew 5:11 and 12. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Now, isang bagay na hindi masusunog sa judgment ay yung mga bagay na ginawa mo na yung tinanggap mo yung injustice sa iyo. Let me give you an example. May mga missionaries sa China na nakakulong ngayon. Yung mga ganon, yun, may reward yun. Gawat, yan ay tinanggap nila yung injustice na hindi naman dapat nangyari sa kanila. Unjust yun eh. Ikaw ay falsely accused. Hindi mo naman ginawa. Paano yun? Ay may reward ka. Kaya sabi dyan eh. Hayaan mo na yun kasi may reward ka naman. Kasi tinanggap mo yung mga ganon, mga hirap. Siguro binugbog ka sa kulungan, tapos ikaw ay napagbintangan. O kaya lalo yung mga nangangaral na kinukulong sa mga bansa na hindi malaya. So, joyful acceptance of injustice. Pangalawa, spiritual discipline. Okay, Matthew 6, Matthew 6, verse 6 na lang. Matthew 6, verse 6. But thou, when thou prayest, enter thou in the closet, and when thou hast shut thy door, pray to the Father which is in secret, and the Father which is in secret shall reward thee openly. Yung mga spiritual discipline. Halimbawa, alam mo maraming Kristiyano ay ang hula ko, hindi nagdi-devotion. Kaya wala reward. Wala reward. Pero ikaw ay ang dami mong gawa, ang dami mong gagawin, pero you spend time fellowshipping with God, praying, reading the Bible, and worshiping God in your own private capacity. Basta ginagawa mo, may reward yun. Kasi sinikap mong gawin. Panglima, financial generosity. Matthew 6 verse 19 and 20, lay out for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay out for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there is your heart be also. Now, itong financial generosity, alam nyo, ang pagiging generous, kaya gusto ko, church, tayo maging generous. Pag may ambagan, bigay ba kaagad? Ay, bakit? Hindi naman mahirap eh. O, bakit hindi mahirap? O, ay bakit si Nainida? O, yan, no? Nainida, parating number 1 niya sa ambagan. O, ay bakit ganon? Bakit? Minsan tinitingnan ko yung mga GC, pag merong mga, alam itong anniversary ba? Tinitingnan ko, sabi, minsan nag-iisip ako, ba't yung mga tao hindi may mga trabaho naman? Hindi naman malaking amount. But what's wrong? Siguro wala tayong kultura ng generosity. But we should. Alam nyo,
sabi natin, hindi naman natin madadala yung pera sa langit. Yes and no. Hindi nga natin madadala yung pera. But when you transmutate the money, you can bring it to heaven. Halimbawa, anong transmutate? Ibig sabihin, transform mo. Alam mo, pag ikaw may ubo, bibili ka ng gamot, ang bili mo 100 piso, yung 100, hindi mo pwedeng inumin yung 100 piso. Gagawin mo siyang gamot, bibili ka ng gamot sa botika. After you transmutate the money into something else, well, then you can use it to heal your body. So, ang pera, paano yan magiging useful sa kabilang buhay? Kapag yan ay ginamit mo for the glory of God. Mga kapatid, yan ay dapat na iintindihan natin. Magandang magbigay. Now, you don't tell me, pastor, kasi may ibibigay ka. Hindi, yung Macedonians, yung prinsipyo ba? Bakit nga sa GC, ambagan, bakit bago magbigay, ay dispiras ng anniversary? Bakit ganon? Iniisip nyo ba, madadala nyo ba yan ng pag namatay, nasa kamay? Hindi. Iiwan natin yan eh. Mabuti pa, itulong na lang natin at yung mga pera na yan, itulong natin sa mga nangangailangan pagdating sa langit, yung mga taga-Mexico, mga naabot ni Mildred Agudo, tayo'y kasama doon. Di ba? Wala naman tayo, di ba? You have to believe. Kasama tayo doon. Hindi tayo maiiwan. And that's why, yung mga tao sa langit, baka, magpapasalamat kasi nagpadala tayo ng missionary, tumulong tayo sa Vietnam, sa Congo, at sa iba pang lugar, tayo ay maging generous. Kasi yan, ang Panginoon nagre-reward sa mga tao na generous sa pinansyal. Now, may mga taong mas maraming pera, may mga taong akala kailangan niya ng maraming pera sa kailangan niya talaga. Alam mo, wag tayong ang kailangan natin talaga ang pera sa buhay. Pero sometimes ang nangyayari, pag iniisip mo, hindi mo naman, may mga tao talagang sobrang kanilang income, Yung mga ganon dapat i-invest sa gawain ng Panginoon. Kasi hindi mo naman, ano mang gagawin mo dyan? Di ba? Kung marami kang funds, minsan, dapat isipin din natin mag-invest para sa gawain ng Panginoon. Kasi, kaya nga, buti meron tayong mga, di ba? Meron tayong mga sacrificial, ay napakagaling. Binibigyan ko ng pagkakataon para kayo makapag-transmute ng pera. Di ba? Ako magpapadala kay Nelson, go time. Pag-withdraw niya, Vietnamese money. Ano pangalan ng pera nila? Di ba? Vietnam dong. So, natatransmute kasi yung peso, hindi pwede ibili doon. Natatransmute. At dapat natin gawin, mag-transmute tayo ng funds. Kaya tayo, tulungan natin yung mga area nyo. Kanina, meron tayong area. Sabi ng area leader kanina, mga kapatid, zero balance na po tayo. Bakos nyo mag-donate. I have zero balance na di ba? Maganda yun. Na tayo ay kino-convert natin yung ating resources into something that can give us reward in the future. Kasi taharap ka sa Panginoon. Anong in-offering mo? Di ba? Pati yung tithes, kinuha mo pa. Ito mo yung mga sa Egypt. Anong ginawa ng mga Egyptian? Nung sila'y naglakbay yung mga Jews, binigyan nila ng mga ginto. At siguro, iniisip nila, baka tayo'y swertehin pag binigyan natin ito. Iniisip ng Panginoon, yung templo na gagawin. Kasi kailangan ng ginto yung templo at mga precious metal. Kaya, mas maganda na, meron ko narinig, yung magulang nung pastor, sabi niya, naalala ko yung magulang ko, sabi niya, they made sure na pag sila'y namatay, wala na silang perang iiwan. So nakita daw niya minsan, $5, ilalagay sobre, padala sa missionary. Tama yung ganon. Sabi niya, sabi nung yung anak pastor sabi, they did the right thing. Kasi they made sure na na-invest nila talaga sa gawain. Bakit hindi natin pwedeng gawin yun?
Pwede natin gawin yan, okay? Next, our hospitality. Our hospitality. O yung pagtulong, Luke 14. Tingnan natin Luke 14. Our hospitality. Sa Luke 14, verse number 12. 12 to 14. Then said he also to him that bade him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends or thy brethren, neither thy kinsmen nor thy rich neighbors, lest they also bid thee again, and a recompense be made thee. But when thou makest a feast, call the poor, the maimed, the lame, the blind, and thou shalt be blessed, for they cannot recompense thee, for thou shalt be recompensed at the resurrection of the just. Ano sabi? Ikaw naman ay nagpakain. Tawagin mo yung mga tao na hindi ka kayang pakainin, hindi ka kayang suklian. Yung ibalik sa iyo yung pabor. Bakit? Kasi ibabalik ng Panginoon sa iyo sa kailan? At the resurrection of the just. Okay? Katulad yan. Yan ay hospitality. Gamitin natin yung ating kayamanan para gawin nating tulay para ma-win ang mga tao sa Panginoon. Di ba? Napakasimple. And then, we have two more. I think two more. Loving the unlovable. Di ba? Loving the unlovable. Luke 6:35. Mahalin yung hindi kaibig-ibig. Okay? Challenge, ano? Hindi kaibig-ibig, pero mahalin. Luke 6:35. But love your enemies and do good and lend hoping for nothing again. And your reward shall be great and you shall be the children of the highest. Your reward shall be great. So mahalin mo yung hindi mo gustong mahalin. Mahalin mo na rin kasi may reward. Di ba? Itong mga bagay ito, hindi ito masusunog. And then, huli, watching for Christ's return. Yung second coming, 2 Timothy chapter 4, verse 8. Verse 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but unto all them also that love His appearing. Okay, so yung pag inintay mo ang pagdating ng Panginoon, merong reward. Na wag natin sabihin, sana dumating ng Panginoon. Kasi for selfish reasons. Kasi ako, sana dumating na ba para makita mo. Hindi ba para makaalis na ako sa mundong ito. Di ba? Malupit na mundo. Hindi ganon. Tayo, gusto natin umakyat sa langit para makita natin ang Panginoon kasi. Yun ang tamang motive. Maling motive yung para ako'y kung ano pa man na iniintay. Okay? So yan. Okay, ang next natin at huli ay teka ha. The mercy God offers before the judgment. Now, iniisip ko naman dito, yung mga unsaved, kailangan maligtas. Kasi ang napakaganda, ang Panginoon nag-o-offer ng pag-asa. Kasi alam mo, pag hindi naman tayo masasave, ano bang mangyayari? Now, sa ngayon, ang kasalanan ay tila nagtatagumpay. Samantalang ang katuwiran at kabanalan ay para bang nagsasuffer. Pag ikaw ay tapat sa trabaho, hindi ka ma-promote. Pag ikaw ay masama sa trabaho, napopromote ka. Ang kasalanan, pinagdiriwang. Ang salita ng Diyos, nire-reject. Ang church, minamak. Now, wicked seems to escape justice, pero hindi. Mga kapatid, yan ay dito lang. Dito mahirap makamtan ang justice, mahirap makamtan ang fairness, mahirap makamtan ang lahat ng mga bagay na yan. Pero sa kabilang buhay, meron tayong pangako na ang Diyos ang bahala. Today is man's day, but God's day is coming. Darating ang panahon na tayo ay darating si Kristo, harap tayo sa Kanya. Revelation 1:7, He cometh with the clouds. Darating ang Panginoon sa alapaap at siya'y maghahari dito sa lupa. And that is why
ang mga hindi pa naligtas should take advantage of the grace of God na tayo ay makakilala at mabago ang ating buhay. Yung prodigal son, akala niya that freedom can be accomplished by, when he goes away from the father. Ay, lalayo ko sa tatay ko, wala akong kalayaan. Anong nakita niya? Ang nakita niya, hindi freedom, slavery. Naging siyang alipin ng kanyang kasalanan. And so, sabi natin, ang kailangan natin ay maligtas sa habag ng Diyos. And maganda ngayon, si Kristo ay tagapagligtas. Kasi bukas, pag tayo namatay, hindi siya Savior, judge na siya eh. And that's why people needs to come to the mercies of God today kung kinakailangan. Na tayo naman, tayo mga manampalataya, we need to strive to live faithfully. Tayo dapat ay magsikap na maging tapat, mabuhay ng tapat sa Panginoon. Alam niyo si George Whitefield, nung siya namatay, I think ito yung nakasulat sa kanyang tombstone. Ito sabi, listen. The manner of man George Whitefield was, that day will declare it. Ito kasi si George Whitefield, ito yung napakadakila, ito yung magaling mag-preach. Si George Whitefield is parang si Spurgeon, magaling na At nung namatay ito, nagpipreach at nadugo ang nadugo ang throat kasi talagang malakas ang boses. Pero tamina, ito na misalign, na criticize kung ano-ano pa, nawikaan ng hindi makaganda. Pero nung siya namatay, ang sabi lang, the manner of man George Whitefield was, that day will declare it. So may panahon. Kaya tayo mga kapatid, hayaan lang na ba natin? Di ba? Hindi ito padamihan ng mabuting gawa. Ito yung, alam mo, ang judgment more on patapatan. Kasi yung maraming gawa, ay talo tayo ng iba. Kasi binigyan sila ng gift para gawin yon. Hindi ng competition. Ang competition, yung binigay sa'yo, paano mo pinagyaman. Binigyan ka eh. Binigyan ka. Ngayon, darating ang panahon, naharap tayong lahat. Wag na nating alalahanin sa lupa yung minsan makamtan natin yung katotohanan kasi minsan hindi mo makamtan. Hindi mo alam eh. Pero hayaan mo na lang ang Panginoon. Siyang nakakaalam at I promise you, ayon sa salita ng Diyos, tayong lahat ay haharap. Yun ang paghandaan natin. Kasi pagharap, alam mo kapatid, pwede ngayon maging mayabang tayo. Ay, ako, kaya ko yan. Pero I tell you, when we stand before God, I think lahat tayo ay may kaba sa dibdib. Kasi hindi natin alam kung ang ginawa natin tama o mali. At habang tayo naririto, andyan ang habag ng Diyos, tayo magtapat, maglingkod ng maayos, mabuhay ng maayos, mahalin ang pamilya, maglingkod sa Panginoon, magbasa ng Bible, dumating ng maaga, magbigay ng tama, kasi nandito pa tayo sa habag ng Diyos. Wala pa tayo sa kabila eh. Kaya my encouragement is, let us not lose our rewards. The most coveted phrase, thou good and faithful servant. Sana makinig natin yan. Pero lahat nga yan, susubukin ng apoy at makita natin kung ano ang ating ginawa. Okay, let's all stand. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Father in heaven, we thank you that there's a day coming when everything will be settled. Sa lahat po ng aming ginawa, ay makita kung ano man po ang saysay ng lahat ng ito. Tulungan mo kami maging matapat sapagkat we don't seem to have the motivation sometimes to be faithful because we forget that the day will come na kami po ay isa-isa nahaharap sa iyong banal na harapan upang suriin ang lahat ng buhay namin dito sa lupa, whether good or evil. And I pray that you will help this church, our people, to be prepared on that day. I'm sure, Panginoon, walang magiging matapang, walang confident sa araw na iyon. I think all of us will probably be afraid. And I pray, Panginoon, lalo sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo ngayong hapon, na sila po ay maligtas. Ikaw po ang magturo sa kanila
ng landas patungo sa iyong anak na si Kristo upang ang dugo ni Kristo na nabuho sa krus sa Kalbaryo ay maging parehas na dugo na maglilinis ng kanilang mga kasalanan. Kaya Panginoon, ikaw po ang gumawa sa aming mga puso.